Good morning, Cagayan de Oro. Welcome to another episode of our Health Watch, City Health Office of Cagayan de Oro, headed of course by our Department Manager, Dr. Rachel Dabadilla. Ug dako kaya mo pagpasalamat sa mga heads sa City Information Office, Sir Jade Adiser and Sir Ian Fuentes. Onya, we are so very grateful to our City Mayor, Mayor Rolando Clarex Uy, Vice Mayor Bebot Rodriguez, and the City Council of Cagayan de Oro for supporting us sa mga episodes nga among gipang kuan ani nga Health Watch. O pasalamat pud kayo mi sa mga suporta sa mga 80 punong barangay sa Cagayan de Oro nga kada activities namo mo support yun sila. By the way, I am your host for today, Giovanni Ayan P. Dael, you may call me Budoy, and my co-host, Ma'am Echen. Okay, so maayong buntag sa tanan katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Welcome once again to your trusted health program, Health Watch. This is Echen Porpio, your co-host for today's program. Atong paghisgutan karon ang Nutrition Month. Unsa kini ang Nutrition Month? Unsa kani makatabang sa atong panglawas? Onya, we are very blessed nga naa dinhi ang mga speakers sa City Health Office. First, Doc Mia. Thank you, Sir Budoy. Maayong buntag sa tanan. Una sa tanan, akong dakong pagtahod sa ato ang amahan sa syudad. Mayor Rolando Clarex Uy, belated happy birthday, Mayor. And also sa ato ang Vice Mayor, Jocelyn Bebot Rodriguez, and also to our 21st City Councilors sa atong Dakbayan. And also sa ato ang Department Manager sa City Information Office, headed by Sir Jade Adiser sa paghatag sa ato og higayon no sa Health Watch, and of course ang Assistant City Information Officer Sir Ian Fuentes. Good morning, sir, and of course sa inyong team nga na din sa studio. And sa ato ang inahan sa City Health Office, atong Department Manager, Dr. Rachel Dabadilla. Good morning, Doc. And sa akong kauban nga Assistant City Health Officer, Dr. Claire Paglinawan. And sa tanan natong mga kauban sa City Health Office nga very hardworking and very passionate sa paghatag og mga serbisyo sa health, no? And sa atong tanan nga subscriber ang naminaw karon sa programa sa City Information Office nga Health Watch, maayong buntag sa inyo tanan. Okay, thank you very much, Dr. Mia. Ma'am Carol. Thank you, Sir Budoy. Maayong buntag, Dr. Mia, Ma'am Etchen, and Sir Budoy. Akong pagtahod ug pagyukbo sa atong halangdong mayor, Mayor Clarix Uy. Belated happy birthday, Mayor, ug sa atong City Health Office Department Head, si Dr. Rachel Dilla. Belated happy birthday po, Dr. Rachel Dilla. So, good morning sa tanan natong viewers sa atong Health Watch. Mga Happy Nutrition Month, mga higala sa nutrisyon. Okay. So, by the way, Doc Mia, unsa kini ang Nutrition Month? Ang Nutrition Month is actually every year nato na siya gina-celebrate. Gikan na siya from the Presidential Decree number 491, makita ninyo sa inyong screen, of 1974, or the Nutrition Act of the Philippines. So, gideclare that time na July is the Nutrition Month, and it is designated by the National Nutrition Council as the leading agency nationwide for the campaign. And ang objective ani is to raise awareness, public awareness on the priority nutrition issues, encourage ang ato ang positive behavior towards positive change, and mobilize action across different sectors, not only sa health but of course other agencies na partners nato on promoting good health and nutrition. Okay, Ma'am Carol, no? Nag-stream si Doc Mia about Nutrition Month. So, unsa pud ang tema karon nga nutrition for the year 2026, Ma'am ka?
Actually, ang atong Nutrition Month, nag-celebrate ta karon sa atong 52nd Nutrition Month celebration, no? Naatay overarching theme ani sa atong Nutrition Month celebration nga sa pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. So mao ni siya ang main unifying idea sa atong Nutrition Month nga nag-highlight sa importance sa mga collective actions for better nutrition. So ni siya atong Nutrition Month, no? It is a shared responsibility para sa dili lang kay sa atong mga health workers but para sa atong whole community. So ang sub-theme ni ining atong Nutrition Month is nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Mao ni atong 2026 National Nutrition Month campaign nga nag-aim ni to create greater awareness on nutrition. Labi na gid sa atong mga public, particularly on the importance of adapting sustainable and climate resilient food system. And also atong mga dietary practices ato sang gina-focus ani, no, that promotes para sa human nutrition and sa atong mga environmental sustainability. Kani siya nga atong theme karon na atay strong connection between health, environment and good nutrition, no, na siya connect. So ang pagkaon nga atong gikaon gikan man sa nature. So let's protect our nature, our resources nga essential sa atong panginabuhi aron ma-ensure nato ang safe, stable supply sa atong nutritious and affordable food para sa atong present ug sa atong mga future generations. So mo ni siya atong Nutrition Month theme for this year's 52nd Nutrition Month celebration. You know, nice kaayo Ma'am Etchen, no, nga nakita nato karon nga fit kaayo sa universal healthcare or RA 11223. Ang theme karon nga nutrition, diet and exercise, the nutrition, then appeal po dayon ang environment. So fit kay siya sa atong universal healthcare. And Doc Mia, unsa kay connection sa nutrition and climate change? Before nato i-discuss further kung unsa ang connection sa nutrition and climate change, ato sang sabton kung unsa ang gitawag nato nga food system. So ang food system actually is gikan na siya sa kanang during sa pag-production pa lang, no, mao na din ang components gikan sa production, sa agriculture, food processing, transportation, ang pag-storage dayon sa mga food products, ang pag-distribute, marketing, consumption, and waste management. So, lakip na siya. Ang outcome dayon ana would affect the nutrition, sa health, economy, and then environment. So, with these food systems, ang giingon is murag naa sila yung reciprocal relationship, no? So, ang food system daw contributes to climate change in a way that the climate change also affects the food systems. So, it creates a kanang continuous cycle, no? Continuous cycle siya na pwede siya maka-affect sa food security, no? As well as sa human nutrition. And atong hinumdumon nga ang ato ang agricultural production nag-change na mong siya over time, no? Naanay mga changes over time. So maka-affect gihapon siya sa food supply chains. Kay grabe na siya kumbaga nag-increase na ang globalization. So in return, katong gi-mention ako kaganina nga vicious cycle siya. So if naay expansion sa agriculture, ang medyo negative na impact ana is katang atong makita nga deforestation, di ba? If dili nato na siya ma-correct. And then with the deforestation as well, and also kanang increase consumption of animal products, dinha na dayon ga increase ang kanang gitawag nato nga greenhouse gas effect or greenhouse gas emission. So kabalo man ta na if naay greenhouse gas emissions, it really affects our climate change because of the mga unsa ni kanang mga
carbon dioxide, mga inana and other more. So with the climate change, ato naman na sinati nowadays nga grabe na gyud ang drought, no? Grabe na pod ang baha and then ang kainit, 'di ba? So with this drought, flood and heat waves mo ubos pod ang production nato sa mga crops, no? And then if muubos ang atong production sa crop, di ba sa una grabe kay abunda ang mga bugas, ang mga uban pa nga mga crop products. But nowadays medyo naglesen siya, no? So naana dayon na ang food insecurity plus idugang pagyud ang increase sa prices because of the reduction sa production sa crop. So dako na pod ang competition among the suppliers. So ga-increase pod ang pamaliton, 'di ba? So again, kung naay gamay nga food insecurity, mo follow na dayon ang malnutrition, no? Kay dili naman balanse. And then of course there will be a greater pressure on the food system as I have mentioned earlier. So mo na siya ang as you mentioned Sir Budoy earlier, no, tsada gyud kaayo ang theme karon kay ato na gyud gi-emphasize, although it was emphasized many years back, but for this year we again re-emphasize more unsa ang kaimportansya sa nutrition and ang effect niya sa environment and the climate change. Okay. Follow-up question, Doc. We're talking about ni taas na mga presyo, ni taas na ang gasolina, sometimes pag yun kaning mapapapalit pag yun nato ang mga food nato outside the Philippines. So unsaon ka nato pagkuan, Doc, no? Maintain og good nutrition despite of ng taas ang mga presyo sa atong merkado. Number one is we should support our local products, no? So ato gyud kumbaga i-promote ang ato ang kidaghan manggod kaayo ta og mga local products as well, no? Atong mga gulay dinha gani sa Highland, sometimes dinha ko gapalit sa lumbia dapit. Naaman na sila, I think every Wednesday and Thursday, murag na sila ipa-display dito. I just forgot the unsay term nila. Tabo. Tabo. So kana atong i-support ang mga inana nga kalihukan sa atong mga kauban dinhi sa Dakbayan, no? I-promote nato ang mga local products. Then second is let us consume katong mga products na green, leafy vegetables, and then do away with kanang mga synthetic and mga preservatives kaayo nga mga foods. Third is pwede ta mananom sa ato ang let us make a garden in our own backyards, no? Okay, as you mentioned, gataas ang mga panakot, mga even gulay gataas. So magtanom ta sa ato ang own garden para at least minus na siya sa ato ang gastuson, diba? Yeah. Nice kayo, no? So those are among the things that we can do. Okay. So daghan kita natunan karon ka, Doc Mia, no, regarding sa na po yung term nga urban gardening, no? Yes. Nga magtanom ta instead of kaning mamalit-palit ta. So pwede nato maginahinay og tanom sa tong panimalay. So kabalo pud ta nga dili na pud na siya wala na pud kay na siya chemicals, kay kita naman magtanom. Okay. Very well said, Sir Budoy, no? So, gihawag na umang kami komunidad karon, especially gagatanaw diri sa CIO nga good nutrition doesn't mean nga mamalit gyud ta og bahalon, no? Yeah. It means nga pwede, as mentioned ni Doktora Mia kaganina, nga pwede gyud ta magtanom sa atong backyard para on consumption pud nato. So thank you so much, Doktora, for that information. Going back to Ma'am Carol, no, unsa ang mga key messages or mga importante nga mensahe for this year nga Nutrition Month? Okay, so sa atong 52nd Nutrition Month celebration na atay mga key messages, no? Actually, daghan nag-iistorya si Dr. Mia kaganina nga naapil na siya sa atong mga key messages. So, una gyud sa atong number 1 sa atong key messages is every Filipino should consume
a balanced and variety or varied diet that is sustainable and does not harm the planet. So, guided ni siya sa atong Pinggang Pinoy, no? Itong Pinggang Pinoy, kung familiar mo, na atong three basic food groups, ang Go, Grow, and Glow, and sa atong 10 commandments. So, naay guide nato kung unsa atong angay buhaton aron nga well-nourished atong members sa atong family. So, kani siyang number 1 nato nga key messages na ani siya gina-promote nato ang right mix of nutrients. Dapat dili lang ta salig sa isa ka klase sa nga sustansya kay ang Filipino ra ba kay rice eater. So, magsigilag kaon og rice nya gamay ra kaayo atong protein foods, no? So, dapat balance ang atong diet, no, na ay carbohydrates, protein, and fats, and mga regulating food sa everyday nato nga meal. So, number 1, gina siya nga key message sa atong Nutrition Month celebration. Number 2, dapat mo pili ta or choose locally sourced. Sa ginaingon na ni Dr. Mia kaganina, atong suportahan atong mga farmers. Sustainability sa atong produce, aron nga, tipod mga daot ang ilang mga crops, kay kita mismo mupalit man ta sa ilang mga crops, no? Kay usahay kani mga seasonal and whole foods to support atong gagamiton katong mga seasonal kay barato man siya pagpalit nato barato. Then para sa atong health and environment, no? So dapat fresh, more nutritious meals and support the local farmers. So mo atong gina-impart per me nga suportaan nato atong mga local farmers aron nga mo asinso sad sila, mo improve sad ang ilang life, no? Aron mo daghan sad ang atong farmers. So once daghan atong produce nga crops, so cheaper ang atong pagpalit sa atong mga pagkaon. So number 3 nato nga key messages sa atong 52nd Nutrition Month celebration is to reduce food waste by planning meals and storing food properly, no? So kani siya nga message, nagtabang ni siya og save money. So kung naka-plan ang atong pagkaon sa usa ka adlaw, mas estimate na nato kung unsa kadaghanon atong i-consume nga pagkaon, unsa kadaghanon atong lutuon. So nakaminos ta og mga unnecessary waste. Then conserve nato ang resources while protecting the environment. So muna siya atong number 3 nga key messages. Then atong ikaupat nga key messages, dapat support the establishment and maintenance of school, home, and community gardens. Kaning atong mga farms to grow sustainable food, atong suportaan atong urban gardening. Dapat mag-suporta kung wala tay mga luna sa atong kabalayan, pwede man gud ta maggamit og pot or kanang mga recyclable materials aron nga makapananom pud ta dito sa atong mga tugaran, no? Kaya i-promote nato ang healthy eating kay dili man na siya processed food, atong dili taga support og mga pagkaon nga giagi og processing, but we support the fresh eating, no? Fresh foods ang atong i-serve sa atong family, no? Then ga-support sa ta sa kanang mga farming skills. So ang atong Agriculture and Productivity Office naa sila mga lectures on how to plant or how to farm nga dili sad madaot ang mga crops. So we support that program sa atong Agriculture and Productivity Office. Then also part sa atong key messages, which is the number 5, is to promote good nutrition as early as the first 1,000 days. First 1,000 days is katong nagsugod ang atong nutrition during sa pag-conceive yun, pag first day nga na-conceive ang atong child, nagsugod na ang nutrition. So, during sa young pregnancy, during sa pagpanganak, within 9 months, 270 days na siya, no? Kung atong kwintahon. Then, during dayon sa iyang breastfeeding journey, which is the 180 days, kay 6 months man siya. And pag 6 months, ato na nang tuluan ang ginikanan nga, ipakaon na ang atong mga bata. In addition, na naday complementary feeding, in addition to breast milk, but nagpadayon gyapon ang atong breastfeeding. So, ga-promote nata sa 1,000 days through exclusive breastfeeding for 6 months and continue breastfeeding until 2 years or beyond na atay with appropriate complementary feeding. So, muna siya ang range sa atong
first 1,000 days of a child. So, kabulta nga, proper nutrition during this critical period support the health and growth o ang brain development and lifelong health sa atong mga children. So, mo ni siya atong mga key messages nga ga-impart karon sa atong 52nd Nutrition Month celebration. Okay, thank you very much, Ma'am Carol. Doc Mia, unsa may mga objectives karon nga Nutrition Month 2026? Before na ko ikuan unsa gyud ang objective, I just want to reiterate or remind nga although July we are celebrating ang Nutrition Month on July, but it doesn't mean we don't give emphasis on the rest of the months sa tuig, no? So every day, every month, we always promote good health and nutrition. So sa ato sa City Health Office daghan naman tag mga CNPCs, di ba Ma'am Carol? So every I think 8 ang ato Yes. ang City Nutrition program coordinators na ginapabisita nato sa atong mga health centers. And sa atong mga subscribers and listeners karon from either public or private sectors, so pwede gyud mo makig-coordinate sa amo. You can partner with us if you want to strengthen ang inyong nutrition awareness sa inyong mga iya-iyang agency or offices. You can partner with us through our mga CNPCs para maghatag og mga lectures and kung nauso naman karon ang kanang gitawag nila nga calorie counting, 'di ba? Mga gadayat karon. So ang atong mga CNPCs are very very well versed regarding unsaon ang pag-compute sa mga meals, no? So you can do that. So going back to the objectives of the Nutrition Month this year, no? So we have inform, inspire, revitalize, and invest. So we want to inform or atong i-disseminate ang information unsa gyud ang impact sa nutrition and climate change, no, on food systems, as well as kanang mga dietary practices on environmental sustainability. Second, we want to inspire, no? We want to promote mga activities that encourage matag-usa families and everyone, no, communities na i-adapt nato ang balanced, nutrition-rich and environmentally conscious nga food and dietary practices. And third is we want to revitalize. So kato akong gi-mention kaganina nga let us involve ourselves and collaborate, partner with the relevant na mga national government agencies, local government agencies, and even mga private sectors or any organizations in adapting kung unsa atong thema this year. And lastly is to invest, no, in advocacy sa ato ang mga policy makers, sa atong mga legislators and program managers to prioritize and strengthen ang ato ang existing nutrition and climate change policies and programs. So even if ang ato ang mga agencies, atong mga offices are not really health related nga mga agencies, no, but since ang nutrition and health is a very basic need sa matag usa, so it's really nice if ang tanan agencies sa ato ang nasod would have a policy regarding sa nutrition and climate change. Okay, thank you. Salamat kaayo, Doc Mia, no? So, by the way, ang vitamin A supplementation is one of the program of City Health Office, no? Gahatag ng vitamin A supplementation under sa Nutrition Department. So, Ma'am Carol, kung question, unsa dili ka importante ang vitamin A, Ma'am Carol? Especially sa panglawas sa mga bata, no? Actually, ang vitamin A supplementation, no, kay dugay na kaayo taan ni kasugod sa Department of Health, murag 1993, kung wala ko na sayo katupang sa una pa nga araw ng Sangkap Pinoy, nga gitagaan yung focus ang vitamin A, no? Kay ang vitamin A, usan ni siya ka fat-soluble vitamins that the body cannot produce on its own. So, kinahanglan gyud nato siya i-supplement. So, naay idugang. So, sometimes, dili nato ma-produce ang vitamin A
sa atong dietary kay usay ang mga bata di mo kautan, dili mo kaog prutas. So kinahanglan nga munang daghan kaayo nagka vitamin A deficient sa atong mga children ages 1 year to 5 years old. So mao ning naatay supplementation sa vitamin A kay aron nga malikayan nato ang mga complications kay daghan ka atong bata nga gasakit sa measles, pneumonia and blindness. So aron nga malikayan na siya, naatay vitamin A supplementation, no? Vitamin A supplementation every twice a year na nato siya gabuhaton. Usually ang atong schedule sa vitamin A supplementation is on April and October. So karon kay ato man siyang last January ato siyang gidungan sa atong Mr. Sia nga activity. So mo nang na-advance ang atong vitamin A supplementation this year. So nahimo siya og January and karon kay mag 6 months naman pod. So karong July will be our second dose of vitamin A supplementation para sa atong mga children, no. So ang atong gatagaan og vitamin A supplementation di ay atong mga bata nga nag-edad og 6 months paingon sa 59 months or 5 years old below. So duha ka buk atong dose sa vitamin A. We have the 100,000 international unit nga para sa atong mga bata nga nag-edad og 6 to 11 months old. So ang color ani is blue. Naatay color coding sa atong vitamin A, no. So then sa atong 12 to 59 months old nga bata, atong kaihatag ani is ang 200,000 international unit. Duha ka dose atong kaihatag ani. First atong January, then atong second dose will be this July. So given every 6 months, no, atong vitamin A. So atong mga postpartum mothers ato sang katagaan og vitamin A supplementation, no, sa ilang first 4 to 6 weeks after delivery. So gahatag ta og vitamin A supplementations. So importante kaayo ang vitamin A, no, kay mag-reduce ang severity sa atong measles, sa atong measles or tip dust, diarrhea, sa atong mga respiratory complications like the pneumonia. So ang vitamin A dako kaayo og part nga maka-reduce ni siya nga mga malikayan ni nga mga incidents. Then ang vitamin A kabulutan nga mag-strengthen sad ni siya sa atong immune system. Of course mag-prevent siya sa blindness and eye problem ang vitamin A. And of course ang vitamin A dako sad siya og contribution, no, sa atong normal growth and development sa atong mga children. Munang naagi tay supplementation sa vitamin A. So katong mga ginikanan nga wala pa nahatagan og vitamin A capsule ang inyong mga anak nga nag-edad og 6 to 59 months adto mo sa mga health centers kay naatay vitamin A supplementation para sa atong mga children. Okay, salamat kaayo Ma'am Carol, no. So, by the way Ma'am Carol, unsay mga pagkaon nga taas nga vitamin A, Ma'am? Kay aside sa vitamin supplementation, unsa food nga contains high of vitamin A, Ma'am ka? So naatay mga pagkaon nga rich in vitamin A. So gawas nga naatay vitamin A supplementation sa atong children, kanisang kaning mga atay or liver and other meat organs, taas na siya og vitamin A content. So, di lang magpalabi, kay taas po na siya cholesterol. So, kani po na itong itlog o kaning mga dairy products, like the milk, cheese, kaning butter, taas po na siya og vitamin A. So, ang isda po o fish liver oil, taas po siya og vitamin A content. Kanisang mga fruits nato, mga yellow, green, yellow, and vegetables and fruits like kaning mga orange, mga yellow fruits and vegetables, mango, papaya, carrots, squash, or kanisad atong mga sweet potato or kaning kamuti, taas ka po na siya og vitamin A content. And of course kaning atong mga green leafy vegetables, no, like the malunggay, kangkong, spinach, saluyot, taas gyapon na sila og mga vitamin A content. So dapat unta atong mga anak atong tudluan, no, kung unsay tuluan nato sila og pagkaon sa atong mga fruits and vegetables. Kay kabalo ta daghan nga nutrients, daghan sustansya nga makuha nato sa by eating more fruits and vegetables. Okay, so aside lugar sa nutrition month nga ginasaulog nato for the month of July, ato po gina-celebrate ang National Deworming Month, no? So that's also in connection for the nutrition month. So by the way, Doc Mia, unsa ning deworming, Doc Mia? Unsa kani grabe nga impact sa children's health? Ug unsa pod ang mga tambal for deworming? Oo. Yes, atong gi-appeal ang
pag raise og awareness sa deworming, no? Kaya actually ang deworming nato as mandated sa Department of Health, kaduha man na nato ginahatag every year, no? So ang first round nato was already given last January of this year, and then ang second round nato is karon July. Kaning sa deworming nato, ang target manggod nato ani is unsa ni kaning with kuan ha, with the respect sa mga gakaon karon, no? So we're talking about katong mga different worms, mga tapeworms, mga roundworms, inana ascaris, so mga inana ato ang target ana. So nganong gatagaan man nato og emphasis, ang target population diay nato nga ginatagaan nato og emphasis ani is between 1-year-old to 19 years old. Pero pwede ra gyud, no, kanang parehas nato nga mga above 19 years old na pwede ra gyud gihapon ta magpa-deworm, especially if gakaon ta og mga kanang kung kinsay hilig magkaon og mga kinilaw. Oo, so kana going back, ang kanimang good silang mga worms, nganong maka-affect, nganong connected sila sa nutrition, because it really has a direct effect sa nutrition, no? If ang lawas nato is daghan kayo og mga parasites, no, we call them parasites nga ga-infest sa atong body, maka-affect sila first and foremost sa pag-absorb sa mga different nutrients and minerals sa atong lawas, because they compete, no? Kanang mga parasite ga compete na sila, especially on mga nutrients such as iron. Mo nang isa sa effect nila is makakause sila og anemia, no? Anemia, as you said, iron deficiency, and then apoy mga malabsorption. And then ikaduha is pwede sila makakause og tissue damage and inflammation. So kay tungod naaman sila sa sulod sa ato ang lawas, so ang ato ang immune system would really react sa ilahang presence. Any foreign body na nasulod sa atong lawas, mo react man yun ang atong lawas ana. So pwede sila makakause og chronic inflammation, kay ang kanang mga foreign bodies like parasites would produce mga molecules to defend themselves. So mo na siya nga magkabuang ang ato ang immune system pod, no, if with their presence. And then again, makakuan sila, makahamper sila sa immune system, and then ang growth pod, especially sa mga bata. So as mentioned kaganina ni Ma'am Carol, sa effects sa vitamin A, makakause siya og direct effects sa growth, di ba? So as much as possible, likayan gyud nato nga makakause siya og stunting sa ato ang mga bata, because if na stunted na ato ang mga kids, irreversible na gyud na siya. So luoy kaayo. So with this, sa City Health Office, gahatag ta o ang atong mga BHW and BNS, gasuray-suray na sila. So gusto namo pangayoon ang mga support sa ato ang mga parents, no, nga ang atong mga BHW and BNS gasuray-suray na sa ato ang mga kabaranggayan maghatag og vitamin A and deworming. So unsa may atong ginahatag nga deworming? I'm sure familiar na atong mga mama and papa. So naatay mebendazole 500 milligrams, naapot tay albendazole nga 400 milligrams. So kabalo na ato ang mga BHW and BNS kung pila ang dosage nga ginahatag ana sa ilaha. So para mampud na sa again sa atong mga target population, no. Oo. So ato din before that, ang unsaon man nato na pag-prevent. So naatay gitawag nga kanang katong campaign nga Let's Do Worms. Katong worms nga word. So W means wash hands, no? So always wash hands. And then O is observe proper use of toilet, no? After nato magamit og toilet, magwash hands. And then R, reduce exposure to mga unwashed, uncooked, and undercooked food, no? I-reduce. And then M is mass deworming or
magpapurga, no? And then lastly, ang S is magamit gyud ta og mga slippers or any footwear para apil man gud gihapon na no kana bitawng magsige taglakaw nga especially kanang mga lapok-lapok. So it's their way of getting entry sa ato ang lawas. Labaw na sa atong mga kabatan-unan nga hilig kaayo magdula. We want them to play, no? We want them to play but make sure na after nila mag-play, maghimasa, maghugas kana. So kana. Okay, thank you so much, Doc Mia. No? So, tsada kay pneumonic worms. Yes. Nalimot lang ko sa uban. Worms. So, wash yan sa akong ng mga W. Anyway, going back to Ma'am Carol, no? Ma'am Ka, unsa mga simple nutrition habit nga pwede nimo i-encourage ato ang mga katawan nga gatanaw karon diri sa CIO? Okay, so nutrition month man karon. Puro good nutrition, no? Puro diet atong istoryahan o proper nutrition. So, natin mga simple tips, no? Nga or nutrition habits nga ang gusto nato ipa-impart sa tanan. So, number one good is eat a balanced diet. Mo gina siyang number one. So, naatay kung familiar mo sa atong pinggang Pinoy, mo ni siya atong gitawag og healthy food plate for Filipinos. So, nakita nato sa atong pinggang Pinoy na siya upat ka bahin. So, naa siya go, grow, and glow. So, kana siya, kada kaon nato naagid unta na siya nga food groups kay kung wala ang isa ani, so kulang atong nutrition sa atong body. So, dapat kaning 3 basic food groups naagid ni siya sa atong food plate every day. Then, kung istoryahan nato ang balanced diet, dapat naatay i-follow nato ning pinggang Pinoy. Then, importante kaayo Ma'am Etchen and Sir Budoy nga ang doktora na ang atong plate usually i-fill yun nato atong plate og fruits and vegetables. Kay usually mo ni atong gakalimtan ang kaning mga fruits and vegetables which is very important. Kay taas kay siya og vitamins and minerals, taas pagid siya og fiber content nga mag-aid sa atong digestions, no? Then kaning atong mga protein foods, although medyo expensive ang atong mga protein foods, no, like the fish, chicken, egg, lean meat or kaning munggo or tofu, taas na silang protein. Kinahanglan gyud nato ni siya i-appeal sa atong everyday meals kay ang function ani mga protein foods sa atong body is mag-build and repair man sa atong mga muscles and tissues. So, kung kulang og protein atong mga children mo din ang mag-stunting, dili maayo ang tubo sa atong mga bata. Maday tang putot, kaliwat. But ang stunting is not kaliwat, no? Depende na siya sa food nga atong giit nga more insakto sa protein foods nga mag-aid na siya sa pag-build sa atong mga muscles and tissues. So gipasangin lang din nato ang atong kaliwat nga mugbo. So dili na siya mao. Then kamutan nga ang rice is very important part of our Filipino meals. But portion sizes matters, no, sa atong pagkaon sa atong mga rices, no. So nakita nato nga Filipino diet is more on carbohydrates, carbo loading ta. Yeah. Nag-rice, 2 ka cup, ang sudan noodles, or spaghetti with rice, or unsa pa na, nagsutanghon. Sutanghon is also protein rich. But nagbihon, so Before in nag-rice, ana, napay bread. napay bread. So kana sila nga food groups, pareho ra na sila, energy giving foods or ang mga pagkaon nga rich in carbohydrates. So natay portion lang ana, no, nga 1 cup of rice per meal, dili kay isang yun ka tag 3 cups. So atong i-watch nato atong carbohydrates nga food or atong mga rice intake, atong i-matter, no. So naagid tay a certain amount of rice nga dili pud kaayo, di pud sobra. Kay need pud nato ang rice but dili siya in a moderate intake. Gamay lang, insakto lang sa atong need. Dili na ta magpalabi sa rice. Then eat fruits every day kay dili man nato ni usahay kay dili lang ko mag-fruits, nag-vitamin C bitaw ko. But importante kaayo nga mukaon ta og fruits every day. Fruits and vegetables every day. Aron na atay daghan sustansya, no, daghan tag fiber nga mo-aid sa atong digestion. And of course, lastly Ma'am Etchen, no, sa atong simple nutrition tips,
dapat gyud mo inom ta og 8 glasses of water per day. Yes. So O, dili gyud mo nakaroon. labi na karon init kaayo Init ang panahon. So aron malikayan nato ang dehydration ug maayo atong circulation sa atong blood sa atong body. So mo ni siya atong mga simple ra nga tips, but kung ato ni siyang i-follow, dako kayo ni siyang impact sa atong kinabuhi or sa atong life. Okay? So Ma'am Carol, no, sa imong gipakita karon ang Pinggang Pinoy, but I think siguro sa uban ka pananaw nato televiewers, half anang between go and grow, puros rice. No, because rice is life. So definitely, next question and follow-up question nako with this, Ma'am Carol, no. Unsa mga common nutrition problems sa ato ang komunidad karon? Actually, no, kaning atong mga nutrition problem, dugay na kay ta sige solve sa nutrition problem sa atong syudad. But pasalamat ta kay ang atong malnutrition dinhi sa Cagayan de Oro, decreasing atong malnutrition. So salamat sa atong mga partners sa atong city government nga nagpakabana sa nutrition program, no. So grabe atong paningkamot nga mo decrease gyud ang malnutrition kay lisod kaayo nga ato ba ng future atong mga children, so ato gid silang atimanon nga maayo gid ang nutrition sa atong mga kabataan. So naatay mga interventions sa atong mga kabarangayan to decrease the malnutrition in our city. So dili gid malikayan nga naa gyud malnourished gyapon sa kadako sa atong syudad sa Cagayan de Oro, no, naa gyapon or dili lang sa atong city but everywhere in the Philippines existing gyapon ang malnutrition. So natay severe acute malnutrition and moderately acute malnutrition katubitang murag mga bukog og panit sa Cagayan de Oro, murag wala na kayo ni siya, but other areas naa pa ni siya, no. Kaning some severe acute malnutrition, luoy kani siya nga bata, uning gatutukan sa Department of Health karon o sa city government nga mo marehab bid unta ni sila kay kani siya nga mga bata 12 times more likely to die than the malnourished children. So taas kay sila percentage, no, nga mamatay. So atong likayan nga wala gid untay bata nga mamatay because of malnutrition. Kay dako kaayo na siya nga luoy kaayo, no, nga wala siya gikaon, namatay siya kay wala siya gikaon. So mo na siyang atong yung likayan nga dili na siya mahitabo sa atong mga children. Then kaganina nag-istorya ta og vitamin A supplementation. Isa po ding vitamin A deficiency, no, nga problema po on nutrition sa atong community or sa atong country. So, munang nagpadayon until now ang atong vitamin A supplementation para sa atong children ages 6 to 59 months. Then naapod tay part sa nutrition gyapon kaning iron deficiency anemia. So dili lang ka atong pregnant women ang gaka-anemic, pati pod atong children. Pero itong istorya ni doktora kaganina nga kung naa siya bitok, more likely nga magka-anemic gyud ang atong children kay munang kinahanglan pod sila og deworming. Then dapat katong kaganina nga istorya ni doktora ato gitong i-follow, no, aron dili mo bitukon atong mga children ug dili sila magka-anemic. Then isa po sa nutrition problem sa community, no, sa whole Philippines, di lang sa Cagayan, but kaning atong iodine deficiency disorder, especially sa katong mga areas na layo sa dagat. So dili kayo sila makakonsume og iodine-rich foods like the seafoods, like kaning mga isda, shells, clams, mga seaweeds. So taas man na siya iodine content. Muna gani karon gina-promote sad nato ang asin, iodized salt. So fortified with iodine na siya. So kung nagamit ang iodized salt, so maka-assure ta nga nakakuha sa tag iodine kay gi-fortify man siya, so gidugangan ang salt og iodine. So tan-awon sad nato ang packaging nga naa gyud siya isang Pinoy seal aron nga maka-assure ta nga naay iodine content ang atong gipalit nga pagkaon. So mo na siya atong mga common problems sa atong community nga pangitaan atong interventions aron nga mo solve pod ang problema ani nga mga malnutrition. Okay, so salamat kay Ma'am Carol. Yes, Ako lang sigundahan tong ingon ni Ma'am Carol na regarding sa kanang mga cases of malnutrition nato dinhi sa syudad, no. So as mentioned ni Ma'am Carol, as of now gamay gyud ang ato ang malnutrition, but dili gyud siya malikayan nga wala, dili gyud ta makaingon nga zero gyud kay naaman gihapon mga children nga kanang naay mga congenital deficiencies, apil gyapon na siya sa atong gina-monitor. So
most likely sila man gyud ang naay challenge on nutrition. So ang nakatsada lang, and again ako po sigundahan ang pagpasalamat sa ato ang mga partners, sa atong city government on the highest level of support sa program, because once na makita manggod nato na siya nga mga malnourished children nato, even adults, no, even adults, the pregnant, the lactating women, na atay programa, no, para mahatag sa ilaha, para ato silang monitor, and then ato silang tagaan og mga interventions. So mao pud na secondly, gusto na ko pangayoon ng suporta sa ato ang mga listeners, ang tanan nga katawhan sa Cagayan de Oro, to support our BNSS, no, nga kanang sila baya gyud ang house to house, kana bitong mag-oplan, timbang sila, no, nga magbitbit pag gyud na sila og weighing scale, tapos height board, kay i-measure man gyud na. That's our way of monitoring the nutrition status of our children. So tagsa-tagsaon gyud na nila ang ato ang mga bata pagtimbang. So we ask for your support, your patience, na atong tagaan og gamay nga panahon ang ato ang mga BNSS, ang atong mga health center staff, nga ila pong serbisyohan ang inyong mga tanan, no, atong mga kabaranggayan. At the same time, mahatag pod namo sa inyo kung unsa gyud ang angay nga ma-interventions nga kinahanglan ninyo. So isigway pod nako ang importance sa kanang gitawag nato nga DOH program sa Purok Kalusugan. Mao na siya ang purpose nga ang atong mga BHW is ga house to house gyud na sila, ilahag yun gapangutan-on kung unsa ang mga health needs sa matag usa nga balay, no, sa atong mga barangay, para ma-identify kung unsa ang mga priority nga mga programs nga kinahanglan gyud sa purok level, no. Dili lang tagahulat sa atong health center nga sila'y moduol sa ato, kita ang gaduol sa ilaha para kuwaon kung unsa gyud ang ilahang kulang pa nga pwede nato ma-serbisyo sa ilaha. And katuda yung sa deworming ikatulo, not only sa naka-mention man ko earlier nga 1 to 19 years old, but apil gihapon ang atong mga pregnant women, ato na pod na silang ginatagaan pod og deworming na single dose, usually sa mga second to third trimester na siya. So I think ang atong mga pregnant women karon nga ga prenatal sa ato ang mga health centers, no, kabalo na sila, nakadawat na sila og deworming nagikan sa ato ang mga facilities. So kana. So salamat kaayo Doc Mia, no. She also give emphasis on Purok Kalusugan, and also the deworming dili ra di ay sa mga bata, no. Apil po di ay sa age of 19, and of course sa katuang mga mapdos nato nga mga mama karon. So thank you so much Doc Mia for that information. So Ma'am Carol, unsa tud ang mga activities sa Cagayan de Oro, LGF Cagayan de Oro with regards to this nutrition month, no? Actually, daghan kay tag-activity sa Cagayan de Oro, no? So, nag-start atong Nutrition Month kick-off atong July 3. So, naatay Zumba. July 3, muna atong kick-off. Daghan kay well-represented ang atong kick-off, no? This is a joint celebration with the Regional Nutrition Committee and the City Nutrition Committee headed by our City Mayor, Mayor Clarix Uy. So, dito ni siya giheld sa Makasandig Boulevard, Makasandig Corner, Balulang Boulevard, which is naatay Zumba. Sayo kay ni nagsugod, alas 4 gid sa buntag, na daghan na gid kaayo tao, 4 o'clock in the morning. So, nagsugod ni siya sa Zumba. After the Zumba, kay na-refresh naman itong lawas, naday tay walkathon. Naadayon tayo, after sa walkathon, naadayon tayo grabe gid kaayo, no, murag sa tanan ako nga Nutrition Month celebration nga naapilan sa Cagayan de Oro, murag kani nga Nutrition Month na grabe kabuluhan, murag bitaw, murag nag-aim ta nga greener ang CDO. Yes. So naatay tree planting activity nga gikandak sa atong launching sa Nutrition Month. Pasalamat dai ko sa atong Cleanro nga sila ang nag-provide sa seedlings nga nara. Thank you very much Cleanro sa suporta, no.
ug sa atong mga fruit-bearing trees, thank you very much Agriculture and Productivity Office. Naghatag sila og coconut tree og guyabano or kanang abana nga atong itanom sa atong boulevard. Thank you very much for that. Ug sa tanan nato nga nag-attend sa atong Nutrition Month celebration kick-off. Thank you very much kung pakita og tag picture about karon about sa later. Nutrition Month. Makayo wow, tsada kayo itong Nutrition Month celebration kay nag-tree planting ta sa Cagayan de Oro City. Then nice kaayo no nga activity. So hopefully mautro. Yeah. So kuan kay siya, sulod kay siya sa atong Nutrition Month theme for this year nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So nag-tree planting ta. Wala na ta nag-motorcade nga the usual nato nga gabuhaton kay mahal lagi ang tubil. So dito kita sa tree planting which is nagprotekta sa atong environment. Then on July 6 naatay kano sa atong July 6 atong Monday. Saturday. Monday. 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 Murag ako ang speaker ani. On July 6 natay webinar on 2026 Nutrition Month celebration no. Gikuan ni siya, live ni siya sa atong City Nutrition Committee Facebook page. So pwede ninyo ma-view kung wala mo naka-attend sa atong webinar aron nga more information on nutrition program and for our 52nd Nutrition Month celebration. Then on July 10, naatay Nutrition and Wellness Forum for City Hall employees. Nainangutana sa ako ani kung apil ba daw ang taga-outsider. So kung naay mga taga-outsider nga gusto pud magpa-counseling, pwede ra pud siguro. Kay kani siya nga atong Nutrition and Wellness Forum for City Hall employees. Usa pud sa organizer ani is atong Human Resource nga office sa City Hall kang Ma'am Kansay nga office no. So nag-link sila sa atong nutrition nga program. So maayo ni siya no nga activity para sa wellness sa atong mga employees sa City Hall. So healthy lifestyle natay healthy lifestyle lectures, nutrition assistance and one-on-one diet counseling. Para sa gusto magpa-diet counseling kung underweight pa ka sila or overweight pa ka sila. So pwede dito moadto sa City Hall, Tourism Hall ang atong venue ani magsugod siya sa 8 AM sa City Hall Tourism Hall. Then aduna pud sa on July 15 na atay Healthy Diet Forum sa atong dito nato ni siya i-conduct sa Limkit Kay Event Center no ang Healthy Diet Forum na atay Healthy Diet on Budget Forum for our mothers or sa atong mga caregivers. So katong atong mga ginikanan dito sa atong mga kabaranggayan, so we are inviting them to join sa atong Limkit Kay Event Center on July 15. So gawas nga naatay Healthy Diet Forum, naasad tay quiz bee no? Naatay Battle of the Brains for our mothers from different barangays. So we are inviting everyone. So kay murag exciting pud ni nga event dito sa atong Limkit Kay Center Event Center. Then naapo tay poster making contest which will be our mag-start atong voting ato siyang i-launch on July 15 dito sa Limkit Kay Event Center. So daghan atong event on the July 15 nga celebration dito sa Limkit Kay Event Center. Then atong sunod nga activity, ubay-ubay gid atong activity sa Cagayan de Oro sa Nutrition Month celebration. So naatay cooking contest para sa atong Barangay Nutrition Committee members. So mag-start ni siya sa 9 AM sa Barangay Makasandig Barangay Hall. So covered court nila dito ta mag-cooking contest. So kani atong mga BNC members, pwede mo appeal si kapitan, pwede mo appeal si Kagawad on Health, or si Health Center personnel, si BNS, si BHWs, or other members of the Barangay Nutrition Committees. Pwede si teacher, pwede si NGO nga mo appeal ani nga affiliated siya sa Barangay Nutrition Committee. Then on 27. on July 27, murag ubay-ubay gid kay dili mi busy no. On July 27 na atay Healthy Diet Forum para sa atong mga elderly. So nutrition forum for elderly. So dili lang gapo-focus ta sa bata no, but also our other members of the community ato sang gitagaag pandagad pagtagad
dili lang kay sa nutrition month but every day sa atong services sa atong mga barangays. So naatay healthy diet forum para sa atong mga elderly. So this is a joint program with the Lourdes College OGTs o sa Barangay Balulang kay mo support man pud sila ani nga program. So thank you very much for that. Then on July 28 will be our culminating program para sa atong Nutrition Month celebration. So atong event ani natin awarding sa different katong mga pa-contest nato. So dito nato i-award sa atong culmination program on July 28 at the City Tourism Hall. So mag-start ni siya sa alas 9 sa buntag, dili alas 10 no, kay murag udto na. 9 o'clock in the morning mag-start ang atong culmination sa Nutrition Month celebration. So tanan nga nga daog sa atong mga previous nga mga event, dito na to i-award sa atong Nutrition Month celebration sa atong Tourism Hall. So mo tong nakahanay nga mga activities no sa Cagayan de Oro City Nutrition Committee para sa atong Nutrition Month 52nd Nutrition Month celebration. Okay, thank you very much, Ma'am Carol. Doc Mia, what message would you like to share to inspire our community to prioritize health and nutrition? Okay, before I say my gusto lang po na ako i-share na ang atong mga katawhan sa Dakbayan, please visit our mga health centers, especially sa atong mga YACA facilities, no? Na naman tayo ubay-ubay nga YACA facilities para ma-avail ninyo ang kanang mga PhilHealth programs, no? Especially on the consultation, no? And then sa East na naman tayo sa Balubal, Super Health Centers na siya. And then we have the VTS sa Bugo, Agusan, Tablon, Kugman, and Lapasan Health Centers. Mga yakap na sila. Sa Central, we have the City Health Office, Nazareth, Makasandig, and Puntod Health Centers. Kana, mga yakap facilities po sila. Sa West District po, na ata ang Ipunan, na ang NHA Kauswagan, Carmen, no, Lower Balulang, and Xavier Heights Health Center. Sa Lumbia, sa Highland District, we also have the Lumbia and the Mambuaya Health Center. So, yakap facilities gihapon na sila. So, katong I'm sure daghan na atong mga katawhan nga kabalo unsa ang advantage, no, unsang significance sa yakap program, no, para ma-avail pod ang katong sa gamot nga gihapon programa gihapon sa PhilHealth. So please visit our YACA facilities, no, para ma-cater ang unsa inyong kinahanglanon sa health and nutrition. So going back sa imong question, Sir Budoy, so please remember the word nutrition, no? N meaning nourish, atong in-nourish ang atong lawas with balanced and nutritious foods every day, no? Let us be conscious of that. U is to understand na ang good nutrition is really ang foundation, no? Ang basic foundation of a healthy and productive life, not only sa atoa but also sa atong families and sa tanan. And T is let us take the responsibility of choosing the right food, no, para sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, and sa atong komunidad. And R, respect ang atoang lawas, i-respect ang atoang kaugalingon for choosing a fresh, safe, and wholesome foods while reducing ang kanang mga wastage, no? And I, atong i-inspire ang uban to adopt a healthy eating habits and become the role models in the community. So dinha igota dinha as members of the City Health Office, no? And then T is to thrive through proper nutrition, regular physical activity, and a healthy lifestyle. I is to invest ang health today because every healthy choice becomes a stronger future for us, no? Especially sa ato ang mga younger generations. And O is to overcome unhealthy habits, no? Not only sa food but again the lifestyle, katong mga
mga sleeping habits nato, so tanan-tanan being active. And N is to nurture a healthier community by supporting katong local mga farmers nato, atong local products. So atong i-nurture because again it is a continuous cycle. So what we give, we get also. So if we give a positive if we give positive impact, we also receive positive impact in return. So lastly, naatay ingon nga mas barato ang gulay kaysa tambal. Correct. 'Di ba? Would you agree? Yes, I agree. And also mukaon ta og mga local, no? Local products, tabangan nato ang atong mga farmers, atong uma kay himsog na ka, maluwas pagyud ang atong kalibutan sa mga greenhouse effects, 'di ba? And ayaw usiki ang pagkaon kay ang atong kalibutan dili daw siya buffet, no? Nga walay katapusan. And then kung mahurot ang kahoy o ang tanom, unsaon na lang ang imuhang salad, 'di ba? Kinsa may ganahan sa inyong salad, ganahan kag Yes. salad Sir Budoy? Of course. Yeah. O, 'di ba? But kidding aside, so lastly, kaon ta og sakto, no? Maglihok ta og aktibo, physical fitness kay himsog nga katawhan, lik-on ang dakbayan, 'di ba? So thank you very much Sir Budoy and Ma'am Etchen. Ma'am Carol, thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Okay, sa dili pa mag-closing message, umahatag closing message ang atong mga resource person. Ma'am Etchen, nabatay mapakita, Ma'am Etchen, sa mga activities nato for the month of June and July. Yeah. Gabi kaayo, no? Productive kaayo for the past few weeks sa City Health Office. So first, makita nyo sa screen, as mentioned ni Ma'am Carol kaganina, no? Natay kick-off or launching sa ato 52nd Nutrition Month under the theme of nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So makita nato si Ma'am Carol nag-discuss. So as mentioned ni Ma'am Carol earlier, na ay Zumba first and then walkathon. Ubay-ubay po to Ma'am Carol pagbaklay pa, murag gisingot pod mi light. And then, walkathon ta for 30 a.m. nag-start at nag-Zumba. And then tree planting. So dako kay mong pasalamat sa mga daiyang mga stakeholders, ang Clenro, ang DAR, at ang PNP, and other nga mga government agencies nga nag-appeal po sa launching sa ato ang Nutrition Month. Okay? So actually naapod si Attorney Royra Agas, no, si Dr. Radilla, and Ang partners po nato ana sa ato ang launching Ma'am Etchen, Yes, if ang you depart- may, yeah. ang Regional Office of the Nutrition Okay, National yeah. Nutrition Council, no, Region 10, headed by Sir Reggie Guillen, and then also ang Department of Health, Health, Region yes. 10. Yes. so salamat kaayo sa inyong suporta. Okay. So next na tong activity, no, we do have our National Kidney Awareness Month at City Central School. So kick off nato siya. So thank you so much ato ang Principal Dr. Paul Waybadon sa City Central School. Kanang activities, no, first we had our lecture ni Doc Fahad, nag-lecture si Doc Fahad, and then after that naata urine dipstick sa ato ang mga grade 6 pupils. So ubay-ubay pod, actually 600 na ang gileksyura ni Doc Fahad. So bibo kaayo ang mga batanon sa City Central School. Makita nato sa picture, yeah. Nag-enjoy gid Yeah, daw enjoy sila. kid kayo sila kay bibo kaayo ang lecture ni Doc Fahad. Yes. oo. And then after that, that one, no, urine dipstick nga urine test. Mm. So okay, ito mga kauban sa City Health Office. So our next nato nga activity, no, anti-dengue prevention and awareness campaign. Actually, it's a simultaneous kick-off among the different barangays. So dira sa City Health Office, and then nakailahi po sa barangay, na-kick off po sila for dengue awareness. That's for the month of June. So, Importante nag-share gyud po, ang yeah. partnership So, sa okay. atong barangay Yes. because kuan na rainy season na Rainy po. season, yes, So Doc. very common na ang kuan. So aside sa lecture, nagpilit po ta og mga stickers, reminder, no? Reminder kasi dapat buhapton to prevent dengue. Mm. So salamat kay sa ato ang mga barangay captain sa pagsuporta gyud ani nga kick off. Okay, so
And then next nato is the City Health Office participated also for the second quarter nationwide simultaneous earthquake drill last June 18, no? So aside sa City Health Office, nagkaila-ilay ang mga departments sa LGU. So uban ta na sa simultaneous earthquake drill. Kay lately, grabe gyud kaayo no sa Venezuela, Japan. oo. Pati and itong also mga health dito, centers, health ma'am, centers. So, apila. it's not only sa City Health Office but also sa City Health ato ang mga different health centers. Okay? So ni-suporta gyud ta ana. And then our next is the evaluation by the Department of Health Central Office under Healthy Workplace Program. So gi-audit ta diri or gi-evaluate ta diri from DOH National or Central Office. So far so good and ganahan kay sila sa ato mga good practices diri sa Cagayan de Oro. So they went to City Health Office and also the JR Borja Hospital and diri sa ato ang sa City Hall. Sa ato is sa Sundown Clinic sa nato Sundown. and sa Wellness Hub. Wellness Hub. Okay, our next dira makita atong health and wellness awareness at Barangay 35 last June 3. So thank you kaayo punong Barangay Jose Ligtas for inviting us no to share our knowledge about health and wellness. So dagan-dagan po biya nag-appeal sa Barangay 35. Actually Barangay 35 ga-invite gyud na sila sa ato sa City Health Office no para for information drive. And then aside from that, we had our orientation sa Capital University, Level 2 nursing students on community nursing. So actually, ang mga students ani Level 2, there are about 467 students during the orientation. So kami ni Ma'am Tata, ana, katong nga time, wala man ka-leave si Sir Budoy for the orientation. So thank you so much, Dean, Dr. Fidel Ansale, for inviting us. Thank you, thank you. And then the next one is we had our orientation sa Liceo de Cagayan nursing students. So this time murag tanan level 2, level 3, level 4 yung nursing students sa Liceo. So puno gyud ang ilahang gym. Thank you so much Dean Elizabeth Lagrito for inviting City Health Office to conduct that orientation and community. So napod si Ma'am Tata no. Bibo kaayo ang mga nursing students or future nurses po. Okay, so aside from that, ato ang mga FAP classes, first is we had at Barangay Buggo, VTS, last June 26 and 29. Thank you so much po nung Barangay Spencer Kailing. And sa ato ang doctor, no, si Dr. Joshua Kalingin. Sila ang assign sa Buggo, VTS. Okay, aside from that, ang FAP class at Barangay Puntod, thank you so much po nung Barangay Alexis Daser. And atong medical officer sa Puntod is si Doc Arevalo, May Arevalo. Thank you so much, Doc and Cap. And then our next FAP class at Barangay Makanhan, thank you so much po nung Barangay Kikangoy for your support. And ato ang medical officer sa Dr. Megan Concepcion. So tatanan nga mga BHWs, BNS, nurses, and personnel sa Barangay Health Center. Salamat kaayo sa iyong suporta sa ato ang mga FAP classes. Ug karon alang sa ilang closing message, Doc Mia. Okay. So kato mangayo mi og pagpasalamat, akong pagpasalamat sa ato ang city government no sa pagpangulos na sa atong Mayor Rolando Clarex Uy sa dakong suporta gyud sa health no. Kay kabaluman ta dili nato kaya sa City Health Office lang without the support of our kanang mga leaders no sa syudad, as well as our mga leaders sa every barangay no. So dako pod ang among pagpasalamat sa tanan nga mga barangay officials, especially sa mga BNC members no, Barangay Nutrition Council sa tanan barangay sa Dakbayan sa pagsuporta and paghatag gyud og kanang
unsa ni gamay, bahalag gamay or dako nga pondo sa health, okay ra gyud so long as naa. And then sa atong mga kauban sa City Health Office for continually supporting ang atong programa, Ma'am Carol, sa nutrition, and of course sa atong City Nutrition Council gihapon and other partners. So again, akong balikan atong theme this year, no, ang relationship between nutrition and sa ato ang climate change. So nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So again, thank you very much, Ma'am Etchin and Sir Budoy, for hosting our program this morning. Thank you sa tanan nga staff and members of the City Information Office headed by Sir Jade Adiser for giving us the opportunity to do this, no? So thank you. Ma'am Carol. So before ta mo end, so I would like everybody to visit our City Nutrition Committee Facebook page. Ma-search na, no? So ang atong City Nutrition Committee Facebook page, daghan kaayo information nga atong i-impart dito. Dili lang on nutrition but apil na pod sa health and other aspects of life. So dako akong pasalamat sa tanan nga nag-join sa atong Nutrition Month Kick-Off held last July 3 sa atong Regional Nutrition Committee, sa atong City Nutrition Committee headed by our City Mayor, represented by Attorney Roy Ragas. Sa atong City Health Office, atong mga doctors, well represented atong mga doctors sa atong kick-off, no? Full, daghan kayo, atong doctor is full support sa atong Nutrition Month celebration. And also, the City Health employees, ang atong mga Barangay Nutrition Committee members, sa atong 80 barangays na si kapitan, mga kapitan, na mga kagawad on health, na nag-join sa atong celebration. So, thank you very much everyone. Of course, atong city government sa Cagayan de Oro, salamat kaayo. Salamat sa City Information Office, nag-provide sila og drone during sa atong Nutrition Month celebration. So sada kayo atong kuha sa atong Nutrition Month celebration dito sa Makasandig Boulevard. So I would like to thank everyone for your time sa atong mga viewers karon. Thank you very much. Thank you very much City Information Office, Sir Jade Adiser, thank you very much. Dr. Rachel Dilia sa atong mga host, Ma'am Etchen and Sir Budoy. Thank you very much for the time para sa atong impart atong mga nutrition program sa Cagayan de Oro. So always remember that good nutrition, ako gini balik-balik. Good nutrition is not about eating expensive foods. So it is about making wise, healthy choices every day. So thank you very much Cagayan de Oro City sa atong support sa health and nutrition program sa City Health Office, Cagayan de Oro City, City Nutrition Committee. So, happy nutrition, mga higala sa nutrition. Okay, thank you very much, Ma'am Carol. My partner, Ma'am Etchen. Okay, so to all our televiewers who are watching right now, thank you so much for joining us today. Always remember, good nutrition is one of the best investment we can make for ourselves and to our families. So, thank you so much, everyone. Stay healthy and stay active. And then, happy nutrition. By the way, we would like to acknowledge, no, and ako ang pasalamat sa Department of Health sa ato ang mga program sa City Health Office na agyud sila, especially sa ato ang Regional Director, Sulpicio Henry Legaspi, and sa ato ang HEPO, head nga si Ma'am Nor Ayan, sige gyud na sila gatan o sige gyud na sila gasuporta sa mga program sa HEPO and sa City Health Office. So, thank you so much. Og dinhi natapos ang atong programa. Remember, Health Watch, City Information page, FB page, og sa HEPO FB page, and thank you for watching.